Tuwang-tuwa nga itong si Joanna matapos maapas sa kanya na nga ang trono dahil pilitan niyang inagaw doon kay Ina. At sa pagkakataong yon, inutusan niya si Lani at etong si Amy na tanggalin na ang mga kagamitan ni Ina at ilagay na sa labas. Dahil wala na itong posisyon sa naturang kumpanya, kaya nararapat din na hindi na rin siya makatungtong pa sa bahay ni Arya. Iniiwasan kasi nila na makita pa niya ang matanda. Kaawa-awang si Ina sapagkat madadat na niya sa labas ang nagkalat na yung mga gamit na tela basura na tinapon lamang basta-basta. Kaya naman galit na galit itong si Ina. Hindi nila dapat ginawa yun. Natitiyak niya na kung alam ni Lola Arya ang lahat, ay hindi ito papayag na ganun ang mangyari sa kanya. Hindi ito papayag na umalis siya sa mansyon. Hindi lang yun ang nangyari sa kanya sapagkat hinayaan pa siya nitong si Lani. Tiningnan lamang niya ang mga bata na nag-aaway sa kanyang harapan at sinusulsulan pa talaga ni Lani na awayin itong si Ina nitong si Joanna. Sinubukang lumaban nitong si Ina, ngunit dumating na nga sa punto na nagkakasakitan na nga silang dalawa. Ang kanyang mga gamit ay binasa pa nitong si Joanna, maging ang kanyang pagmumukha ay binuhusan din ng tubig. Sinabihan niya ito na sana araw ay mahimasmasa na itong si Ina sa kanyang ilusyon at natapos na ang kanyang pangarap na makuha ang kayamanan dahil hanggang doon na lang ang kanyang pagluloko sa naturang matanda. Naniniwala kasi itong si Joanna na totoo ang mga paratang nitong si Charlie. Ang hindi nila alam ay si Charlie ang tunay na traidor, hindi itong si Ina. Dahil nga si pinagtulungan na nga itong si Ina, maging itong si Yuan ay pinagtabuyan na rin siya, kung kaya't wala na siyang magawa kundi lisanin na lang ang mansyon. Ngunit hindi siya makakapayag na basta na lamang siyang susuko. Gagawin pa rin niya ang lahat-lahat, magkausap lamang ang matanda. Alam niya na kailangan siya ngayon ng matanda sapagkat sinasamantala nila ang pagkakataon. Kawawa ang kumpanya na iniwanan sa kanya dapat. Ngayon ay natitiyak niya na wala na siya sa kumpanya ay mababaliwala ang legacy nga na nasimula nitong si Lola Arya sapagkat walang puso itong si Joanna at natitiyak niya na hindi rin niya ito mapamumunuan ng maayos. Gumawa nga si Ina ng paraan nang sa ganun ay makausap niya itong si Lola Arya. Alam kasi niya na hinahanap siya nito at kailangan ng matanda ang kanyang tulong. Mabuti na lamang at meron pang isang mabuting tauhan na nagmalasakit sa matanda at tinulungan nga itong si Ina na siyang tunay na amo niya. Subalit, nakita nga ito ni Twinkle, isa namang kasambahay sa loob ng mansyon. At dahil sa chismosa din ito ay agad din namang sinabi dito kay Joanna. Kung kaya't galit na galit si Joanna, hindi maaaring mag-usap muli ang matanda dahil batid kasi niya na talagang malapit sila sa isa't isa at hindi makakapayag ang matanda na umalis si Ina sa mansyon at mawala sa kumpanya. Hindi kasi dapat malaman ng matanda na pinalayas na siya ng tuluyan sa kumpanya at sa bahay. So ayun guys, pakaabangan natin kung magtatagumpay ba itong si Ina at tuluyan ba niya makausap itong si Lola Pink at masabi ang tunay niyang kalagayan na inalis na siya sa mansyon at ang kanyang kapatid na si Nuno ay tinanggalan pa ng karapatan. Na problema kasi si Ina kung paano na lang ngayon ang pangbayad nila sa ospital. Ngayong itong si Charlie ay pinapakailaman maging ang pagtulong ng matanda doon sa kanyang kaawa-awang kapatid na si Nuno.